Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. And of course, sa ating mga cross watchers na nanonood, welcome back po dito sa Bonam Magos PH. For today's video, Sagittarius, alamin natin kung ano yung mga paparating sa inyo, no? Paparating na energy. Ayan, kapalaran. Masasabi natin kapalaran or paparating. Titignan natin, try nating tignan sa bawat aspeto ng iyong buhay kung ano yung mga paparating. Okay, paalala lang, Sagittarius, sa lahat po ng mga ibang zodiac signs na nanonood, lahat po ng readings ko dito sa YouTube ay general reading lamang po. So, ibig sabihin, di po lahat ay makaka-resonate. Kunin nyo lang kung saan kayo nag-resonate at iwan yung hindi. Alright, let's start. Sagittarius. Anong mga energy ang paparating para sa ating Sagittarius? You have the Lovers. Next, you have the Judgment. Next card, you have the Queen of Cups. You have the Three of Cups. Page of Wands. You have the Five of Swords. Six of Swords. And you have the Knight of Swords. Okay, Sagittarius, simulan na natin. Okay, Sagittarius, let's start, no? So, let's start with your love and relationship aspect. So, itong mga lumabas sa baraha, ang timeline nito ay posibleng mangyari ito sa inyo, magaganap sa buhay ninyo within 3 months. So, from the moment na napanood niyo ito hanggang sa ikatlong buwan. So, within 1 to 3 months, no, ang nito, timeline. So, let's start with your love and relationship. So, you have the Lovers, the Judgment, and the Queen of Cups energy. So, Sagittarius, ito ay panahon ng malalim, no, na pagpili sa pag-ibig. The Lovers ay hindi lang tungkol sa romance, ito ay connection ng kaluluwa. At ang desisyon kung mananatili ka ba sa isang relasyon, babalik sa dati, or pipili ng panibagong daan. Now, kung may partner ka na, Sagittarius, may sitwasyon or cycle kayo ng partner mo na parang inuulit o bumabalik. Maaaring may mga unfinished emotional wounds, trust issues, or temptations. Ayan, pwede rin may mga third party involvement ng third party, ayan. Pero may malaking chance ng emotional healing dito at pagbabago. Kasi andito yung Queen of Cups and the Judgment. The Judgment shows na pareho kayong ginigising ng universe upang harapin ang katotohanan, patawarin ng isa't isa, at piliin kung ipaglalaban pa ito o hindi na. Kung single ka naman, Sagittarius, isang past connection or spiritual soulmate ang posibleng dumating or darating or magbabalik. Hindi lang basta romantic attraction, kundi isang taong magpapaalala sa iyo kung sino ka bilang partner, healer, or even bilang lover, no? So, posibleng makilala mo siya habang gumagawa ka ng inner healing, habang nag-heal ka pa. Okay? With the Queen of Cups energy. Now, ang love life mo ngayon, Sagittarius, sa makaresonate lang po, ay dumadaan sa divine assessment. Ginagabayan ka kung sino ang align sa iyong emotional growth. Hindi lahat ng kilig ay soulmate.
Some are tests, some are triggers, pero may isang paparating na tunay na, nagbibigay ng kapayapaan, magbibigay sa iyo ng kapayapaan sa kaluluwa mo. Okay, punta tayo sa inyong career aspect or trabaho. You have the Page of Wands, the Knight of Swords, and the Five of Swords. Okay, Sagittarius, sa work mo, may darating na biglaang opportunity or task na magbibigay sa iyo ng spotlight. Page of Wands means bagong proyekto or proposal, habang ang Knight of Swords ay urgency. So, kailangan mo kumilos agad at mag-decide, okay? Now, andito yung hamon with the Five of Swords. Sinyales na hindi lahat ay happy para sa success mo. So, maaaring may mga kasamahan, may mga tao sa paligid mo na maiinggit, mamanggugulo, o magpapakalat ng chismis. So, pero ito rin ang test kung paano mo paninindigan ang tagumpay mo ng may dignidad. So, maging alerto sa office politics. Ayan, itaguyod ang sariling boundaries. Pumili ng battle wisely. Okay, hindi lahat kailangang patulan, kumbaga. And panatilihing professional ang pakikitungo mo kahit na may gustong manggulo sa'yo. Ang positibong pagbabago ito sa career mo. Pero kailangan mo ng mental sharpness at emotional detachment para hindi masayang ang mga pinaghirapan mo, ang energy mo. Okay, punta tayo sa inyong kaperahan, Sagittarius. You have the Judgment and the Six of Swords. So, ito ang panahon, Sagittarius, ng pag-ayos, ng nakaraan sa pananalapi. Kaya kung may utang ka, may mga unresolved financial issues or bad habits sa pera, this season will call you to be accountable. Hindi para parusahan ka, kundi para matulungan kang makaalis sa patterns na nagpapabigat sa buhay mo. Pasensya na po sa tahol ng mga aso ko. Hindi ko sila makokontrol. Okay. The Six of Swords shows movement from struggles sa struggle to peace. So, maaring unti-unti mong masusolusyonan ang mga bayarin mo o makahanap ka ng mas maayos na source of income, no? Pero kailangan mo munang magdesisyon. So, ano ba ang mga dapat tigilan? Ano bang mga saan ka ba nag-overspend? Saan mo ba dapat ilipat ang focus mo? Okay, so may mga posibilidad na magkakaroon ka ng financial breakthrough basta maging honest ka sa sarili mo at susunod ka sa intuitive guidance mo. Okay, punta tayo sa inyong negosyo. Sa may mga negosyo po dyan, Sagittarius, you have the Page of Wands, the Three of Cups, and the Knight of Swords. Okay, so, alam nyo, boom time ito sa Sagittarius kung may negosyo ka. Kasi ang combination ng Page of Wands and the Three of Cups ay sinyales ng creativity, marketing success, and happy customers. So, pwedeng makakuha ka ng repeat orders, recommendations, or collaborations, no? And this is a good time para mag-launch ng bagong produkto, gumawa ng mga promo or campaign. So, kung online business ito, gamitin ang reels, live streams, or kwento ng customers para mag-viral. May energy ng community support, so don't be shy to ask for shares, ayan, testimonials, ayan. Pero may challenge with the Knight of Swords. Ang energy kasi dito ay parang super momentum. So, pero kung hindi ka ready kasi baka ma-overwhelm ka. Kaya dapat maayos ang inventory mo, mabilis ang shipping, and malinis ang, kumbaga, ang branding. So, if you're planning to start a business, Sagittarius, perfect time ito for bold ideas. So, pero tandaan, dapat hindi rin bara-bara, okay? Dapat may tinatawag tayong strategic at pagkakaroon ng intuitive para maging successful. Okay, punta tayo sa inyong family and home life. You have the Queen of Cups, the Three of Cups, and the Six of Swords. So, may emotional healing na mangyayari sa loob ng tahanan, sa pamilya mo. Ang Queen of Cups energy ay isang taong nagmamahal ng buo, nag-aalaga, at nagpapakumbaba. So, maaring ikaw ito, Sagittarius, o isang taong malapit sa iyo na gagampanan ang healing role sa family.
Ang Three of Cups ay nagbibigay ng news of celebrations, gathering, or joyful reunions. No? So, pwedeng may birthday na mangyayari, may graduation, or simpleng bonding na magpapalapit sa loob ng pamilya. And the Six of Swords dito ay ibig sabihin may posibleng may lilipat, may aalis, may magta-travel papuntang ibang bansa. Maaring ikaw ito o isang family member na pupunta sa ibang lugar para sa mamuhay ng simpleng buhay or may sa ikabubuti ng buong pamilya. And if may recent away or conflict, expect na may emotional forgiveness and moving on na mangyayari very soon. Just keep your heart open. Okay, Sagittarius. Napunta tayo sa inyong spirituality and inner growth. The Lovers, the Judgment, and the Five of Swords. Sagittarius, hindi ka ordinaryong kaluluwa. Okay, some of you. May spiritual awakening na magaganap at tinatawag ka ng higher self mo para mamili ng bagong daan, no? Ang Lovers card energy dito ay pagpili sa landas ng liwanag o landas ng ego. And ang Judgment dito ay spiritual calling. So, maaring tinatawag ka ng universe para gamitin ang iyong gift bilang guide, healer, or intuitive. Pero may Five of Swords energy kasi. Ito yung inner battle. So, pwedeng yung iba sa inyo napupul ka pabalik sa old habits, may takot or guilt na kailangan mo nang i-release. Kung if you really want this, ang maibibigay kong gabay dito is mag-meditate, magdasal, iwasan ng mga inggit, galit o pagiging reactive, alagaan ang energy mo, protect your aura. Pwede ka magsimula ng energy healing tulad ng Reiki, ritual work, or journaling or soul cleansing. Sagittarius, this is your spiritual turning point. Kapag pinili mong lumago, lalawak ang intuition mo at ikaw na mismo ang magiging ilaw sa paligid mo. Ipunta tayo sa inyong kalusugan. Kalusugan, you have the Six of Swords, Six of Swords, and the Knight of Swords. Okay. Sagittarius, may signs of recovery and healing, pero wag magmadali. The Knight of Swords ay warning. Huwag mo puwersahin ang katawan mo kung pagod ka o may nararamdaman kang kakaiba. Sa makaka-resonate po. Okay, so posibleng issue dito, migraines, stress-related, na pananakit ng katawan, hormonal imbalance, mataas ang blood pressure, mga heart palpitations kapag nag-overthink. Okay, important reminders, uminom ng maraming tubig, maglaan ng oras para sa pahinga, gumamit ng crystals tulad ng amethyst or moonstone sa pagtulog, if hiyang sa inyo, or mag-walking or grounding kapag pagod ang isipan. If may health concern na paulit-ulit, kumonsulta po agad sa doktor habang sinasamahan ng spiritual wellness. Okay? So, ayan. Again, sa pag-ibig, may chance, may pusong may choice. Okay? May past life, may new love na darating, may divine healing na mangyari. Sa career, may opportunity, may kakaibat na kompetisyon. So, use your speed, not your ego. Sa kaperahan, may financial cleansing na mangyayari, karma sa pera malilinis kung ikaw ay maging honest. Sa negosyo, ayan, boom time, creativity plus referrals, boom time ito. Pero ayusin ang sistema. Okay? Ayan, so, sa mga naggusto po ng libreng ritual, no? Sa mga naghahanap po ng libreng ritual, libre po sa akin dito kapag bumili kayo ng item. Okay? So, Sagittarius, yan po ang mga paparating na energies ninyo. Let me know if nag-resonate po sa inyo in some way, shape, or form. Ayan. At if may gusto kayong i-claim, ayan, mag-comment na kayo sa baba. If nagustuhan nyo po ang reading, paki-like po. Ayan. So, sa mga bibili po ng item sa akin dito, sa mga hindi pa po nakakaalam, libre po dito ang distance Reiki, mga ipaparitual ninyo, cord cutting, kung ano man yan, mga ipaparitual ninyo, mga problema. Kausapin niyo po ako. Kung may mga pinoproblema po kayo, kausapin niyo po ako sa Bonum Magos PH. Andito po sa screen ang name ng aking Facebook. Hanapin niyo yung my blue check po, verified ni Meta. Yun po ang legit. If may iba pang Bonum Magos na Facebook page or ibang account,
at walang blue check. Hindi po ako yan. Okay, hindi po ako yan. Mag-ingat po sa mga scammers. Okay, so Sagittarius, maraming salamat po at sa mga ibang zodiac signs na nanonood. I hope to see you again next time. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo para wala kayong ma-miss na mga uploads para sa inyo next time. Don't go away kasi dito ko po pinapakita ang mga produkto ko na may libreng ritual. Kaya kung gusto nyong maka-avail ng libreng ritual, bilhin nyo itong mga pinapakita ko dito. After this, kaya huwag muna kayong alis. Tapusin nyo muna itong video hanggang sa dulo para makapagpili kayo. Okay, so maraming salamat. Ingat po and God bless. Don't go away. I'll be right back. 1,900 pesos only with free complete inclusions, 38 steps of blessing ritual, my distance Reiki healing, personal prayer or ritual request libre at 2 freebies. So, bakit kilala ang Sugilite bilang Stone of Cancer Healing? Ang Sugilite ay isang bihirang at highly spiritual na healing stone, lalo na kilala sa metaphysical world bilang bato ng spiritual na protection at paggaling. Energetic shield para sa may mga malalang karamdaman, lalo na cancer. So, pangunahing benepisyo ng Sugilite, cancer support and deep healing. Tinatawag itong healing stone for cancer dahil sinasabing tinutulungan nito ang katawan na i-relieve ang sakit, pagod at side effects ng chemotherapy. Energetically, pinapalakas nito ang cell regeneration at immune system. May kakayahan daw itong magpadala ng violet ray healing energy para mapalakas ang loob ng may sakit. Mental clarity and focus for recovery. Kapag may sakit, mahirap mag-focus, no? Ang Sugilite ay nagdadala ng calmness at concentration para sa mga may anxiety, depression o pagkalito dulot ng matinding karamdaman. Emotional strength and divine comfort. Inaangat nito ang energy ng may sakit para hindi bumigay ang loob. Ramdam ang spiritual guidance mula sa divine kapag suot ito, parang yakap mula kay God sa panahon ng kahinaan. Energetic protection from negativity. Hindi lang katawan ang ina-attack ng sakit, minsan pati spiritual at emotional energy mo. Ang Sugilite ay isang protection laban sa psychic attack, hopelessness at draining people. And also it activates their third eye and crown chakra. Ideal para sa may sakit na gustong i-maintain ang spiritual connection habang nagre-recover. So para kanino ito? Para sa may cancer or other chronic illnesses, para sa mga nangangailangan ng emotional support habang nagpapagaling, para sa mga nag-aalaga ng may sakit at gustong mapanatiling energetically protected, para sa mga gusto ng spiritual reinforcement habang nasa treatment. Price is 1,900 pesos. May kasamang free inclusions at ritual work, no? So, message me, take a screenshot of this item at i-message nyo, ipadala nyo sa Facebook page ko, Bono Magos PH, yung may blue check verified po ni Meta. Black obsidian with mantra agate bracelet. Magkano ito? 1,450. Includes free complete ritual package, no? 38 steps of blessing ritual, distance Reiki healing, personalized prayer or ritual requests at 2 freebies. So benefits ng Black Obsidian with Mantra Agate Bead. Black Obsidian, the ultimate protector. Powerful psychic protection stone na nag-a-absorb at nagsisigaw ng negative energies from people or environments. Best ito para sa mga empaths, healers at mga taong madaling kapitan ng inggit o psychic attacks o mga kulam-kulam, mga palipad hangin. Helps cut energetic cords from past trauma or toxic people. So, mga spiritual uses nito, ideal for grounding during meditation, acts like a mirror. Pinapakita ang truth and hidden energies around you. Sinasabing mainam ito suotin kapag may kinakaharap kang pagsubok or spiritual warfare. Ay, Mantra Agate Bead, energy amplifier at sacred channel. Ang pulang agate bead na may golden mantra script ay hindi lang dekorasyon. Spiritual amplifier ito ng intentions mo, blessings at mantras. So, may nakaukit na mga Tibetan mantra of compassion,
Om Mani Padme Hum. Attracts divine mercy, protection, and healing. Pinaniniwala ang nagbibigay daan para makakuha ng spiritual favor at good karma. Energy ng mantra ay nakaseal sa bead at sumasabay sa vibrations mo habang suot mo ito. So ideal ito sa mga may trabaho o negosyo na exposed sa competition, chismis at inggit. May mga nakaranas ng emotional instability, burnout or spiritual fatigue, mga gusto ng protection, divine support habang nagme-meditate, nagwo-work or naglalakbay. Para sa mga gusto ng mas malalim na spiritual connection habang pinoprotektahan ang sarili. Again, magkano? 1,450. Take a screenshot. Ipaki-screenshot po at ipadala nyo sa akin sa Facebook page, Bono Magos PH, yung may blue check verified ni Meta if gusto nyo pong mag-order. Thank you so much.